Ganito kasi yan. Alam naman lahat ng tao na live-in kami naman, hindi ko, di ba? So, ang nangyari was November 2001. Sa Ad Congress siya. Pag-uwi niya, end of November, may nalaman ako. And naghiwalay kami. Pero we were still staying under the same roof. And ang usapan is January, move out. He was really sorry and he was asking pa na ayaw pa niya umalis. So, we're doing God to Believe no time na yon. So, parang sabi ko, sige, let's be professional, let's work, pero hindi na tayo magkakabalikan. Kasi, hindi na ako magiging yung Claudine na gusto mo. Na Claudine na minahal mo. Bakit tinuldukan mo? Samantala nag-e-effort yung isa. Alam mo, ang tagal kong pinotektahan yung pangalan ko. Pareho kaming may mali. Hindi ko lang talaga matanggap yung time na yun. O ano man yung nangyari during Ad Congress. Yun yun. And then, January, sabi ko, you have to leave. Kasi may sarili naman siyang condo with Bobby. Parang naglalag. Hanggang sa yung naging March na. Kasi sabi ko, wala nang balikan to. Yun na. Let's remain friends. Kasi, pag nakipag-break ka naman, hindi, ibig sabihin, hindi mo na mahal yung tao eh. 'Di ba? Ang tagal, mag-move on ka, may process yan, 'di ba? So, nung nangyari yung anniversary namin ng March 4, yun na yun, yung sinabi ko, di ba may usapan tayo? Hindi na talaga pwede. March 4 yun, umabot ng March 5, yung away namin, pero hindi totoo na sinaktan ako ni Rico, o naging violent siya, or ano, yun ang gusto ko iklaro. Never. Hindi naman siya perfect, hindi ako perfect. Nagsigawan kami, pero hindi umabot sa nananakit, hindi siya ganyan. So, that really hurt me so much nung sinabi ng tao na, actually, kay Tito Ricky Lo lumabas yun. Kinausap namin ng mga kapatid ko na, tanggalin mo yun kasi hindi totoo yan. Gentleman yan si Rico, sobra. And March 6 ang birthday ni Getchen. March 8 ginawa yung party. Ngayon, ang nangyari is, March 8 was the victory party of God to Believe. Sabi ni ate ko, please come naman. Kahit napagod na ako, pumunta ako sa birthday na ate ko. Pero pinauwi ko na yung driver at saka yung PA ko para makapagpahinga. Si Kuya Dennis at si Marjorie na maghahatid sa akin. Lasing na lasing si Kuya Dennis, hindi niya ako nahatid. Andun si Raymart. Andun din si Joey Marquez. So, ang ending, si Joey Marquez maghahatid sa akin o si Raymart. Para niya kasi Joey Marquez. Si Raymart Quezon City. Si Raymart na naghatid sa akin with Daniela. So, may bit-bit akong mga bagay niyan. Siya ang kumarga kay Danny. Dinala sa unit ko. Ngayon, naghahanap siya ng condominium. Tapos, nakita niya yung condo ko. Naaliw siya kasi 2 floors. So, sabi niya, meron ba binibenta? Sabi ko, may sacrificial sale dito sa LPL. Yung mga pasalo. Yes, oo. So, the next day, sabi niya, pwede ko bang puntahan? The next day, 9 yun. Pinuntahan niya ako. 10 birthday ni Julia. Sa party ulit ni Julia. Hanggang sa everyday magkasama na kami. Pero, grupo kami. Bago pa lang yung Eastwood nun. Joey Marquez, marami kami. To the point na ako na-chismis with Joey Marquez. Matangkad si Joey Marquez. Maliit si Raymart. So, pag naglakad kami, kami si Joey Marquez muna yung makikita mo. Diba? So, hindi siya naniligaw or anything. Pero parang gano'n na rin yun, diba? Parang nagpaparamdam or whatever. 6 naniligaw sa akin during that time na kami ni Rico. Hindi alam ng mga manliligaw na kayo pa ni Rico. Ala? Pero hindi ko talaga pinapansin. Padala silang flowers, pala. Medyo actually nakakabastos on Rico's part. And sa akin, nabastusan ako for Rico's sake. So, everyday magkasama kami. Tapos nag-work ako. Magpapadala si Raymart ng food. Ganyan. Tapos, syempre, gusto ko rin pakita kay Rico na totoo na talaga to. Ito, tignan mo, mag-a-accept na ako ng mga manliligaw. Parang ganon. Kasi syempre, diba, hurt ako eh. Gusto ko pakita sa kanya, mag-move on na ako talaga. Ang last usapan namin was March 17, and then 24, and then the night na yun yung pinaka nagsisisihan ko. The night na March 29, na madaling araw. Tumatawag siya. I had 2 phones. Dati Nokia yon at Ericsson. Ang Ericsson meron pang-block. So, blinak ko yung number niya. So, parang sinabi nung sister niya, yung last call niya was sa sister niya at sa akin. Na hindi mo nasagot? 7 phone calls yun. Na hindi ko talaga missed calls. Intentionally, hindi mo sinagot. Intentionally blinak. So, kung sana sinagot mo, hindi nangyari yun. Yun ang feeling mo, kasalanan mo. Alam mo ngayon, naisip ko, baka yun yung pinakamalaking karma ko. Na hindi mo sinagot yung mga calls ni Rico. Yeah. And totoo, nandun si Raymart. Klaklaruhin ko. In all fairness kay Raymart. Nandun si Raymart saan? Sa Subic rin. Nasa Dos Palmas si Rico. Matagal nang binili yung mga tickets. Dapat kasama ako. Hindi ako pumunta. I spent time with my family in Subic. Nandun si Raymart? Yeah.
Usually naman, kapag Holy Week, kung wala ka sa Baguio, sa Boracay, nasa Subic, ganyan, nagkataon merong golf tournament si Congressman Boji D, na isa sa mga super close friends ni Raymart. Isa sa mga nagkasal sa amin ni Raymart, si Isabella. So, yun ang pinunta niya talaga doon. At the same time, andun na rin naman ako. Parang nangliligaw na rin ng konti. Kasi tahimik siya, so hindi ko alam eh. Si Rico nga, hindi ko alam na naging boyfriend ko until sinabi ko, you have to ask me. 'Di ba? Na pwede ba kita maging girlfriend, ganyan. So, totoo. Totoo, nag-dinner kami with my family, with Raymart. Because actually, ang Santiago's and ang Barretos, very close. Kami lang ni Raymart ang hindi close. Kami lang yung hindi nag-uusap at nagpapansinan sa party. Yun. So, totoo yun. Pero para lumande or to spend time with Raymart in a romantic way, no. Hindi yun. Alam ng Diyos yun. Okay. So, nung namatay si Rico, nandun si Raymart. Nandun si Raymart sa Subic. Kung Yes. saan nandun ka, tsaka yung family mo. Yes. Actually, nung break yung news, nandun yan si Raymart. Nung dad ko. And it was the first time na nakita ko umiyak ang tatay ko. At doon ko rin nakita kung gaano ka-strong pala ang babae kaysa sa lalaki. Because magla-lunch dapat sina congressman, gano'n, nagpadala ng food, ganyan, sa bahay namin. Andun si Raymart. Biglang lahat nawala. Yung mga bata nawala. Cellphone ko, hindi ko mahanap. So, hinahanap ko yung cellphone ko, umakit ako. Kasalubong ko si Kuya Dennis. Iyak ng iyak. Kasi sabi ko, ano nangyayari? Tapos sabi ko, where's mom and dad? Sabi ko, kausapin ka daw ni daddy. Umakit tayo. So, umakit ako, pumunta ako doon, umupo ako sa may bed, pumunta na si Marjorie nandun, yung kuya ko si Mito nandun, yung kuya ko si Jay nandun, andun si Raymart, andun si Congressman. Pagpasok ko, feeling ko, intervention. Feeling ko, tatanungin ako ng dad ko about yung ninabas ni Tito Ricky Lo, kung talagang sinaktan ako ni Rico. Pero ang point ko, parang, what's this? If you're gonna ask me about it, huwag naman sa hirapan ng ibang tao. Ginanon ko na yung dad ko. Hinawakan niya ako, both my hands sobrang tightly, and then he looked straight in my face and sabi niya sa akin, Din, you know that Rico is in Puerto Princesa, right? Yes, sabi ko. Pero gumagano na yung heart ko. This morning, tas nag-crack yung voice. They found him dead. Hindi pa niya natapos yung found him dead. Alam ko na. Nakutuban mo na. And alam mo, yung parang lumiit yung kwarto, parang dumilim. And then I started shouting, open the blinds, open the lights. And then umalis yung dad ko, umalis yung mga kuya ko. Hindi nila natiis. Ang natira si Marjorie at si mommy ko. So doon ko sinasabi yung strength ng babae talaga. Kasi hindi kinaya ng mga kuya ko na makita. Hindi ako umiiyak noon eh. Nag-panic attack ako. First panic attack ko yun na matindi na. Sabi ng mom ko, all the blinds are open. So I ran down dun sa may give me my phone, give me my phone. Tapos, nag-agawan na kami na ate ko, ni Marjorie. Tapos nakita ko na first caller ko, si Tatay Dolphy, tapos si Ate V. And then, puro Tita Lulu, ganyan, Tita Mariol, Mr. M, lahat ng mga boss wala dito sa Pilipinas. So, tumawag ako kay Dominic, hindi sumasagot. Tumawag ako kay Guido, yung kasama nila, hindi sumasagot. Tumawag ako kay Jana, hindi sumasagot. Finally, tumawag ako kay na Geraldine, hindi rin sumasagot. Tumawag ako kay Marvin, akala ko kasama si Marvin. Sabi ko, where are you? Where are you? Sabi ko, where's Rico? Sabi ko, tell me, is he okay? Is he okay? Sabi niya, what's happening? Ano nangyayari, Clau? Sabi, bakit ka nagagalit? Ba't ka sumisigaw? Ganyan. Sabi ko, is it true? Sabi ko, is it true? Just tell me. Sabihin mo na sa akin, Marvin. Sabi ko. Sabi niya, ano ko ang sasabihin ko sa'yo? Nasaan ka? Sabi ko. Nasaan si Rico? Sabi ko, gano'n. Anong sinasabi ng patay na? Ano? Patay na si Rico? Nagsisisigaw naman si Marvin. So, binaba ko na nare-realize ko, hindi pala kasama si Marvin. Finally, tumawag na si Dominic sa akin. Sabi ko, where are you? At the hospital. So, may hope akong konti. Can I talk to the doctors, please? Clau, wala na. Hindi na pwede. Ilang beses na ni-revive. Try nyo lang ulit. Please. Sabi ko, pakausap mo lang. Try mo lang ulit. Sunog na. Hindi na pwede. Wala na. Doon na ako, biglang may nurse na sumaksak sa akin ng Valium. And dumiretso akong Bulacan sa Kalumpit sa rest house ni Kuya Dennis at ni Marjorie. Nag-aantay ng tawag. Till, I don't know what happened, tumawag daw si Geraldine kay Marjorie, asking nasaan ako. Till I got the call from Bobby, na sinabi na, it's better na, you play for him alone. And lahat ito, inuulit ko lang for the timeline. Okay? Pero lahat to, all is forgiven. Emotions were all high. So, I cannot say na, ang sama na ugali nito, ang sama na to, dapat di ginawa ni to. Hindi. Ang masakit doon, Odge, sa pangyayaring yon was, diba, syempre, bawal ako, diba? Pumunta doon. Ang sinabi lang, ang bakit ka nga pala bawal pumunta doon? Yun ang hindi ko alam. I was asking why. What did I do? Sabi niya lang na parang kailangan yung suit ni Rico kunin sa condo. Sa condo niyo? And then sinabi niya, he broke. Sabi ko, where are you? Sabi ko, where are you? Where will I go? Sabi niya, parang, it's better na. Huwag muna.
just pray for him alone na lang. So, yun, why? Tapos naririnig na ako ng ate ko, kinuha niya na yung phone. Nagsisisigaw na yung ate ko, si Marjorie. Why? Bakit ganyan? Kakausap ko lang sa kapatid na isa na sinabi na, where's Claudine? And ito, ano ba talaga? Ano ba ang decision? So, yung healing time namin ni Jel, dun ko tinanong kung bakit rin. And yung time na parang kinukrucify at galit na galit yung mga tao sa akin at sinasabi na pinagpalit ko si Rico, alam ng Diyos, mawala na lahat ng mga taong mahal ko, pero never ko niloko si Rico. Ang question ko nga kung ako yung namatay, ganun rin ba ang gagawin niyo kay Rico? Yun rin ba yung pagdadaanan niya? Kasi ayoko mapagdaanan na yung pinagdaanan ko. I mean, ika-question din ba yung mga na sa kanya? Sa mga na-chismis sa kanya? Ipipilit ba na totoo yun? Diba? I mean, kung sa akin nangyari yun, baka mas grabe pa yung ginawa sa kanya. And that during the time na kinukrucify ako ng tao at sinasabi nila kasalanan ko, ang hindi alam ng tao, ako rin, sinisisi ko rin yung sarili ko. Na sana mas maging compassionate or understanding yung tao kasi kung pinapunish niyo ako, pinapunish ko rin yung sarili ko. Kung galit kayo sa akin, mas galit ako sa sarili ko. So, itong last na ni Rico, yun na yung sinabi ko na, okay, this is the last time I'm ever going to talk about him. But I will still celebrate. I will still celebrate him. I will still, of course, sa birthdays, sa death anniversary, sa lahat ng mga importanteng araw na dapat ako nandun. This is not going to stop me from going to visit him, to have that parang nagsa-start kami ni Tita Sita to have a nice relationship, and isa pang gusto kong klaro, Tina is the youngest, okay? And Tina never got mad at me. She was, so scared to go to Marjorie's house, knowing that andun si Marjorie, andun si Gretchen, andun lahat ng mga hindi pumunta na sa wake or pumunta na doon at may sarili kaming wake sa bahay. Doon ko tinanong si Raymart na, kasi sabi ko nakakahiya, pati yung mga Santiagos na dadamay na ganyan. Tapos sabi ko, nililigawan mo ba ako, Raymart? Nagtahimik lahat ng tao. Tapos sabi niya, sana, kung pwede. So, doon ko lang nalaman na, okay, ito pala yun. Yun yung timeline. Okay, pero hindi ko sinagot agad si Raymart. Sabi ko, hindi ako ready. So, it took like 1 year pa na nanligaw siya. Maybe it was because I was vulnerable. Maybe it was because I was sad. Mabuting tao rin naman siya kahit paano Alam mo yun? Pero yung sana malaman ng tao na dala-dala ko yun araw-araw. Kung nandun ako, baka buhay pa siya. Alam mo yun? Pero may sinabi sa akin yung dad ko na tumatak sa akin na, don't you think na God didn't allow you to go there because what if you were there and you couldn't save him? What if pagising mo, katabi mo, malamig na bangkay. Na-trauma ka pa. You think Rico would want that? So, be more, sa sarili mo. Kasi I was so mad at myself. I was hardly eating. I was, working. Even if ABS would tell me na, take all the time you want. But you see, of course, yung cameraman ko from mula sa puso, I had the same staff, ganyan. Lahat sila mawawala ng trabaho dahil namatayan ako. Namatay si Rico na Friday, Monday, I was already taping. And ginawa ni Direk Wen lahat para lang mapaiyak ako. Kasi galit na galit ako sa sarili ko. And the only time na umiiyak ako was when I had interviews about him. But other than that, pinipilit ako ng mga kapatid ko na it's okay to cry. And then yun, ayaw na nila ako bumalik ng LPL. So I stayed with Margie and Kuya Dennis. So, yun yung pinagsisisihan ko. Baka kung nandun ako, baka nagawan ko ng paraan. Pero hindi rin ako doktor. Hindi rin ako Diyos. Tama rin yung dad ko sa part na yun. What if, baka nabaliw na ako kung hindi ko siya nasave. So, sa mga tao na nagsasabing kasalanan ko, ganun rin ang tingin ko sa sarili ko. So, sana, mas maging understanding kayo kahit konti. Dahil yung galit nyo sa akin noon, siguro, 1,000,000 times over ang galit ko sa sarili ko noong panahon na yun. And, ito guys, I'm not using Rico when people say that I'm using him. No, I just want him to be remembered. And this is sabi ko like what I said on. Sa'yo ko ng last na pag-uusapan to. And then I will not talk about him anymore. He's already in God's hands. But he's always gonna be in my heart.